Gusto kita yakapin kasi gusto ko na maramdaman mo yung mga sinasabi ko sa'yo para malaman mo na hindi lahat ng mga nilalang ay may masamang intensyon sa'yo. Sangretera, labis na ang pag-alala at paghahanap sa'yo ng lahat. Pasensya na kayo, hindi ako nakabalik kaagad Meron akong kaibigan dito. Kailangan ko siya tulungan at hindi ko siya pwedeng iwan. Nasaan na yung kaibigan mo? Samina! Ibigay mo ng kusang brilyante ng apoy, Pirena. Hindi ako isang hangal upang isuko ang natitirang brilyante. Agto! Tunay nga ang ulat na naririto ka sa kanlungan ng mga kalaban. At tunay ngang pinagtaksilan mo ang iyong pera. Hindi lang pinagtaksilan! Siya ang aking nadaig! Ikaw lamang, Pirena. Ibigay mo na sa akin ang brilyante ng apoy. Alipato, bakit ka lumabas ngayong hindi kita tinatawag? Mas mainam na umanib ka sa akin dahil ako ng pinakamakapangyarihan dito sa Encantadia! Ako hindi magpapasakop sa'yo! Pagsisisihan mo kung pasyang mga lipato. Mahiwagang aklat ng Akashic. Kami nagsusumamo na ikay magpakitang gilas. Bakit hindi pa rin bumubukas ang aklat? Kung hindi magbubukas ang Akashic, tanging si Bathalang Emre na lamang ang nakababatid ng kalutasan. Tayo'y maglalakbay papuntang Devas. Barko? Na kayang lumipad? Kakaiba talaga dito sa mundo ninyo. Kaya tayo dalhin yan, Ashti? Sa langit, dito sa Encantadia. Ashti, ang cute! Hello! Tara! Tigil! Hindi sila dapat kinagigiliwan. Esta sekto! Ihanda ang mga sandata. Anumang sandali ay maaari silang sumalakay. Tera, ikaw ay magbantay sa kanang bahagi ng barko. Lamara! Enay! Ada! Nea! Napakarami nila! Mahabaging Emre, inyong gabayan at basbasan ang mga sangre sa kanilang paglalakbay patungong Devas. Naway malampasan nila ang lahat ng mga pagsubok at tuluyan silang magtagumpay para sa ikaliligtas ng buong Encantadia. Kung may kapangyarihan lamang ang brilyante ng apoy, bihado masusupil ko ang mga pasnayang ito! Ashti! Ako! Baka kaya kong pasunurin ng mga Yasra. Mga kaibigan ni Yasra! Wala kaming balak na manggulo sa inyo. Nais lang sana namin makitaan. Okay lang ba yun? Tila'y nananaginip sila. Ashti! Bakit hindi nila ako sinusunod? Maaaring brilyante lamang ang makasusupil sa kanila. Ashley! Maaaring may paraan pa na itinuro sa akin ng Ada Alena noon.
Sige, subukan mo. Asna, lasna, mata. Asna, lasna, masya. Nagawa mo, Adamus! Mainam, Adamus. Ngunit manatiling mapagmasid. Pagkat anumang sandali ay maaari silang sumalakay muli. Napakahusay ng iyong ginawa, Adamus. Ashti! Mga albe! Dea, tignan niyo! Ang bantayog ni Emre. At ang mga lumulutang na pulo. Walang pasubali na ito ng Andevas. Maghanda kayo! Tutugpa na ang ating barkong panghimpapawid. Tila may hindi tama. Pakiwari ko, hindi tayo dapat naririto. Ikubli mo ang pakiramdam mong iyan, Dea. Sapagkat ito na lamang ang natatanging paraan upang mailigtas natin ang Encantadia. Ivi mantre manjava maste emre. Walang buhay na nilalang ang pinahihintulutang makapasok dito sa Devas. Kaya't lumisa na kayo kung ayaw niyong maging Eve na lamang. Evidu? Ako si Esnad,
ang punong bantay sa lagusan ng Devas. At may atas na dagitin ang sinumang mapangas na magtangkang pumasok dito. Hindi kami mga pangahas at kung sino-sino lamang. Kami ay mga sangre. At higit pa dito ang aking mga kasamahan ay ang mga itinakdang tagapangalaga ng brilyante na nagmula pa kay Emre. Kami na parito sapagkat mahalaga ang aming pakay, Eshnat. Isang pangmalawakang dilubyo ang nagaganap ngayon sa Encantadia, kaya't kailangan namin makausap ang bathalang Emre. Kung gayon, kailangan niyong malagpasan ang aking mga pagsubok. Handa akong harapin ka. Atin ang simulan ng pagtutuos na ito nang sa ganun ay matapos na at makapasok na kami ng Devas. Dema, ang mga nakababatang sangre na may sagisag ng brilyante ang inaatasan kong makipaglaban sa akin. At bakit hindi ako? Kayo ay nasa aking lagusan, kaya't aking patakaran lamang ang siyang masusunod. Huwag niyong kakalimutan ang mga itinuro ko sa inyo. Kayo ba'y suko na? Tunay bang kayo ang mga itinakdang bagong tagapangalaga ng brilyante? Bakit ang kukupad ninyo? Astade! Pambihira naman tong San Pedro na to. Nakuha pa mang asar! Anong San Pedro? Papaano ba natin siya matatalo kung mabilis siyang kumilos? Tila hindi natin siya nadadaplisan. May naiisip akong paraan. Ano? Ano mga sangre? Magkukumpulan na lamang ba kayo riyan? Sige, sige. Ay, sorry. Patawad. Ito pala.
Makapalo ka na, San Pedro. Ashtadi! Hindi maaaring gumamit ng Invictus. Hindi ba yun sinabi kanina? Sieda labi sa retre-ente, mga sangre. Marahil ay naisahan ninyo ako. Ngunit hindi pa yan nagtatapos sa inyong mga pagsubok. Ilapag ninyo ang inyong mga sandata at lumipat kayo rito. Ngayon ay kailangan ninyong sagutin ng isang bugtong. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 pagkakataon upang sumagot. At kung pawang mali ang 3 kasagutan, kayo ay tuluyan ng magiging mga Ivtre at hindi na makakabalik pa ng Encantadia. Ivtre? Kanina pa niya sinasabi yung Ivtre. Ano ba ibig sabihin? Kaluluwa, Terra. Kung ating hindi mabibigyang kasagutan ang kanyang mga bugtong, tayo'y magiging kaluluwa na lamang. Isa kang tuso, Esnad. Aking lagusan, aking patakaran. Ibigay mo ang bugtong. Kung ang tubig ay umaagos, ang hangin ay malaya, ang apoy ay umaalab, ano naman ang sa lupa? Lindol! Ang iyong sagot ay nakagigimbal. Subalit mali. Dalawang kasagutan na lamang ang aking tatanggapin. Ito ba'y malawak? Adamus, huwag pa dalos-dalos sa pagbibigay ng kasagutan. Magaling. Kailangan mo nga ng malawak na pag-iisip upang masagot ang aking bugtong. Ang malawak ay hindi tamang tugon. Ashnea! Isang kasagutan na lamang ang aking tatanggapin. At kung ito ay mali pa rin, alam na ninyo ang kahihinatnan. Paumanhin, Terra. Ngunit hindi ako mangangahas na tumugon sa palaisipan. Bathalang Emre, alam ko po ngayon lang po ako mananalangin sa inyo. Pero sana po matulungan niyo po ako na masagot ang bugtong ni Esnad. Hindi po pwede na dito lang magwakas ang mga buhay namin. Buhay. Buhay ang sagot ko! Buhay! Ashanti Adescensa, Sangre Terra. Ano daw? Ano daw, Ashley? Nabubuo na tayo. Tama ang iyong sagot, Terra. Mahusay. Mahusay, Terra. Ngayon, maaari mo na siguro kaming patuloyin.
Tayo na. Tayo na. Seda! Ano na naman ang mga punyal na ito, Ashnad? Ang inyong huling pagsubok. Kung nais ninyong malaya at ligtas na makalibot sa Devas, kailangan ninyong sugatan ang inyong mga palad gamit ang mga punyal na iyan. Bakit? Upang kayo'y mamatay. Kaibangan! Ito ay pansamantalang kamatayan lamang. Dahil ang mga Ivtre lamang ang pinahihintulutang makapasok sa Devas. Hihiwalay ang inyong mga Ivtre sa inyong katawan. Teka lang! Parang pagpapatiwakal na yan sa mundo ng mga tao. Sa amin, Ashti. Bukod sa hindi yan tama sa mata ng Diyos, pinapahalagahan ko pa yung buhay ko. Ayoko mamatay. Hindi ko rin kaya. Maaari bang maiwan na lamang ako rito? Hihintayin ko na lamang ang inyong pagbabalik. Kung may isa sa inyo na hindi kayang sugatan ng kanyang palad, lahat kayo ay hindi makakalagpas sa huling pagsubok. Patawad kung hindi ko ito magagawa. Sa aming mga mini-ave, kapag kami ay namatay, wala kaming kabilang buhay, o kaluluwa, o Ivtre kung inyong tawagin. Kaya sa sandaling ako ay mamatay, hindi na ako iiral. Maglalaho na lamang ako na parang isang bula. Hindi ako naniniwalang hahayaan ni Emre na mawala ka na parang bola, Dea. Lalo na't ikaw ang nakatakda at namarka ang bagong tagapangalaga ng isang mga brilyante. Tera. Marahil ay iba ang iyong paniniwala sa mundo ng mga tao. Ngunit dito sa Encantadia, iba ang batas ng buhay at kamatayan. Ngunit masasayang lamang ang lahat ng ating pinagpaguran kung ito hindi ninyo gagawin. Maaari bang wag nyo na kaming pag-intahin? Maghunos dili ka. Sa pagkakataong ito, hindi nyo dapat iniisip ang inyong mga sarili, kundi ang buong Encantadia at lahat ng nilalang na nakatira sa ating mundo. Para sa Encantadia. Dukara, kasihan sana ako ng inyong batana. Handa na ba kayo?
o kayo'y naduduwag na? Walang sangreng naduduwag. Ngayon ay itapat ninyo sa gintong liwanag ang inyong mga sugatang palad upang kilalanin nito na kayo ay mga buhay na nilalang at pansamantalang panauhin lamang. Di ko akalain na may mas maganda pa palang lugar kaysa sa Encantadia. Ako may namangha. Avisala, Idea Perena. Amihan. Maligayang pagdating sa Devas. Amihan, aking kapatid. Tahan, Perena. Walang puwang ang kalungkutan sa Devas. Sana lamang ako na muli kang makita, kapatid. Amihan, ang iyong mga hadiah. Avisala, Ashti Amihan. Avisala, Ashtam yan. Kinagagalak kong makita kang muli. Gayon din ako aking mga hadiah.
Amihan, siya nga pala si Tera. Ang anak ni Danaya. Avisala po. Ashti. Amihan. Palagi kong ginagamit ang katagang yan. Nung nandun pa ako sa mundo ng mga tao. Tumira ka rin sa mundo ng mga tao. May lahi ka rin ba ng tao? Hindi. Ako ay purong engkantado. Aking ina ay isang diwata. At ang aking ama ay isang sapiryan. Ngunit, malaking bahagi din ng aking kabataan ay ginugol ko sa mundo ng mga tao. Maaari ba kitang payakap, Tera? Oo naman po. Amihan. Siya nga pala si Dea. Isang nilalang na pinili ng sagisag ng... Brilyante ng hangin. Mapalad ka. Sapagkat ikaw ang pinili ng sagisag ng hangin. Dea, siya ang aming Ashti Amihan, ang dating tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Amihan, Agapi Avi. Ngunit mahalaga ang aming pakay kung kaya't narito kami sa Devas. Morfe cora pesser ifa. Ang tanging paraan upang manumbalik ang buong kapangyarihan ng mga brilyante ay kung papaloob muli sa mga ito ang mga kambaldiwa. Ngunit Ashti, sila ay mga nagsiyaaw na. Ang tinutukoy ko ay ang mga sinaunang kambaldiwa ng inang brilyante. Mayroong mga sinaunang kambaldiwa? Dito ko lang din nalaman ang tungkol dito. Ngunit sumama kayo sa akin upang mabatid niyo ang kasaysayan ng kanilang pinagmulan. Walang iba, kundi kay Bathalang Emre. Hindi pa rin tumitigil ang pag-ulan ng abo.
Sadyang malaki ang nagawa sa kapaligiran ng pagkawala ng mga brilyante. Aking setro. Iyong hanapin at tipunin ng 4 na brilyante ngayon din! Ano tila't walang nangyari? Wala ni isang brilyante ang nakita o lumapit? Dara, tipunin mo ang ating mga kawat. Magtalaga ka ng 4 na pangkat na maghahanap sa bawat brilyante! Masusunod, mahal na Haro. Ano pang hinihintay nyo? Ituloy niyo ang pagbibigay lunas sa aking mga sugat! Tunay ang makikita at makakaharap natin ang Bathalang Emre. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala, Albe. Ako man, Flamara. Isa itong karangalan. Sino ba si Bathalang Emre? Siya ba ang Diyos niyo dito sa Encantadia? Siyang tunay, Tera. Siyang lumikha sa lahat ng nilalang dito sa Encantadia. At naghihintay na siya sa inyo. Tara na. Maligayang pagdating sa aking tahanan, mga minamahal kong sangre. Ada, bakit tila ikay naliligali? Pagkat minsan sa aking nakaraan, ay tahasan kong ginaya ang wangis ng Bathalang Emre. Matagal na panahon na yon, Pirena. At matagal na kitang pinatawad. Kaya ikaw at ang kasama mong 4 na sangre ay magsitayo. Walang panahon na dapat masayang. Batid ko ang inyong pakay sa pagpunta rito. Ito ang pedestal kung saan una kong ipinatong ang nooy buo pang inang brilyante. Pirena, ilagay mo rito ang mga brilyante. Parang nakasulat sa baybayin. Ang tawag sa panitik na yan ay Enchant. Tera. Amihan, iyong basahin ang nakasulat. Hindi na ako makapaghintay sa araw na maipatong na ang bagong koron.
ang koronang magpapatunay na ako na ang Harlem. Hindi lang sa buong Direo, pati na rin sa buong Encantadia. Mahal na Harum, ako'y may mahalagang balita. Ingon na kami! Tama ang aking hinala. Buhay si Mitena. Siya'y nakita ng ilan sa ating mga kawal. Ngunit siya'y nakatakas. Bakit yung hiyang makatakas si Mitena? Kung saan mga kawal yan? Huwag tayong padalos-dalos, mahal na Harum. Kung gagawin natin yan, baka lalong kumalat ang usap-usapan ukol sa pagkabuhay ni Mitena. Mayroong isa pang suliranin. Nagpadala ng mensahe ang mga kawal natin mula sa Hatoria. Ayon sa kanila'y nagnakaw ng sasakyang panghimpapawid si Pirena. Bakit? Saan sila tutungo? At anong balak gawin ng mga sangre? Noong unang panahong nilikha ang Encantadia ng mga Bathala at Bataluma, sabay din nilikha ni Bathalang Emre, ang inang brilyante, kung saan may 4 na nilalang na may tungkulin na manatili ang kapayapaan sa Encantadia. Si Lavanea, ang unang kambaldiwa ng apoy. Si Erenea, ang unang kambaldiwa ng hangin. Si Celebes, ang unang kambaldiwa ng tubig. At si Harahen, ang unang kambaldiwa ng lupa. Ngunit isang araw, sila ay tumakas at nagmalabis. At bilang kaparusahan sa kanila ni Bathalang Emre, tinatapon ng mga dating kambaldiwa sa isang mahiwagang lugar sa Devas. Umalili sa kanila si Alipato, si Avilan, si Agua at si Saria. Sila na ang bagong kambaldiwa nang ibigay ni Bathalang Emre ang inang brilyante sa pinakaunang reyna ng mga diwata, si Kasukay. At upang magbalik ang dating kapangyarihan ng mga brilyante, kinailangang himukin ng mga unang kambaldiwa na muling pumaloob sa kanila. Nararamdaman ko na sa tagal ng panahon ay sila'y nagbago at natuto na. Tila may isa pang ifter na ibig na pumasok ng walang pahintulot. Wantok? Untok! Abisala, Hara Perena, at Sangre Framara. Kamusta na ang aking mga anak, Sangradamus? Si Wantok. Ang ada nila Mantok at Tukman. Di mo ba nahalata sa aking itsura, Sangradamus? Ha? Wala silang ipinagbago. Manang-mana pa rin sa gapat. Mga sutil. Ngunit maaasahan at tunay ng mga kaibigan. Siyang tunay. Agape-ave, mga mahal kong sangre. Ngunit may panahon upang muli ninyong makasama ang inyong mga mahal sa buhay. Wantok, may dahilan kaya kita pinapunta rito sa bulwagan. Kayong lahat, kayong 8, ay inaatasan ko bilang mga tagapagpalaya na tutungo sa pigitan ng mga kambaldiwa upang sila ay palayain. Pirena, samahan mo si Flamara pagtungo kay Lavanea. Amihan, gabayan mo si Dea sa pagtungo kay Erenea. Wantok,
ikaw ang sasama kay Adamos sa pagtungo kay Celebes. Terra, si Esnad naman ang makakasama mo pagtungo kay Harahen. Iyakin ninyong makikita ng mga kambaldiwa ang mga sagisag sa inyong balikat upang magdalawang isip sila na kayo ay saktan at gamitin ninyo ang inyong mga punyal mula kay Esnad. Ang mga punyal na yan ay may kapangyarihang taglay na magpaparanas sa oras ng pangangailangan. At yan ang aking handog na sana'y inyong magamit sa pagsugod sa mga kambaldiwa. Kanina ko paramdam ang iyong kaba at alinlangan. Paumanhin, Batalang Emre. Kinagagalak ko na ako ay nakarating dito sa Devas. Subalit ako'y naguguluhan pa rin. Kung ang kapalaran nga bang ito ay sadyang para sa akin. Nais kong maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Encantadia. Ngunit ano nga ba ang aking karapatan? Ako ay galing sa lahi ng mga kalaban. Sa lahi kung saan hindi ko rin alam ang buo kong pagkatao sapagkat ako ay lumaki ng walang ama. Kaya't hindi ko batid kung bakit ako naririto. Napakaraming mali at pagkukulang sa akin. Dea, lahat ng lahi sa Encantadia ay aking likha. Lagi mo ring baka tatandaan, hindi ka kulangan o kabawasan sa iyong sarili kung hindi mo man nakilala ang iyong ama. Hanggat buo ang puso at kabutihan mo, ikaw rin ay mananatiling buo. Kung hindi pa rin malinaw sa iyo, ako na ang nag-iwika. Natatangi ka, Dea. Tulad nila, ikaw ang pinili ng sagisag. Kaya't walang duda na ito ang iyong tadhana. Isang tadhana na sana'y yakapin mo ng buong loob, buong tapang at buong pagmamahal. Sapagkat ipinapangako ko sa iyo, ang tadhanang ito ay yakap rin pabalik sa iyo. Makapangyarihang Setro, ipakita sa akin ang pinagkakabalahan ng mga naghihimagsik. Mukhang di rin sakop ng kapangyarihan ng Setro ang nagagawa ng balintatao. Kung balak nilang sumugod sa atin gamit ang sasakyang panghimpapawid, bakit wala pa rin sila? Ang hindi ko lubos na maisip kung anong kanilang tunay na pakay. Lalong hindi ko lubos na maisip kung bakit umanib si Dea sa kanila. Marahil mayroon silang ibinigay kay Dea bilang kapalit. Kung ano man yun, kayang-kaya kong tapatan lalo pat ako ng pinakamakapangyarihan. Mahal na Harum, bakit tila natatangi si Dea sa'yo? Kung tutuusin ay dapat na natin siyang pinasla dahil sa kanyang pagpaning sa mga kalaban. Bakit mo nga ba siya iniligtas? Pinagtutudahan mo ba ang aking mga naging pasya, Daron? Hindi ko tungkulin na magpaliwanag sa'yo o kahit kanino ukol sa aking mga pasya. Minak, mahal na Harum. Tara, bakit nangangamba ka? Nagdadalawang isip ka bang makilala ang kambaldiwa ng lupa? Sa totoo lang, naninibago po kasi ako, Ashti Amihan. Parang kailan lang po kasi.
Nasa mundo ako ng mga tao. Kailan lang, ang pangarap ko lang ay makapagtapos ako ng pag-aaral ko kasama mga kaibigan ko. At ang gusto ko lang mabigyan ko ng magandang buhay ang Lolo Javier at Nanay Mona ko. Akala ko noon parang ang gulo-gulo na sa amin sa Distrito 6. Pero nung nakarating ako dito sa Encantadia, mas magulo pa pala dito. Mas marami pang nangyayari dito. Naaalala ko ang aking sarili, Sam. Naaalala ko rin ang aking anak na si Lyra. Gaya ng sinabi ko, lumaki din ako sa mundo ng mga tao. Paslit pa lamang ako. Ipinatay sa aking harapan ng aking ama, si Rakim. At simula noon, kahit sa unang pagtungtong ko sa Encantadia, puro takot ang aking nararamdaman. Nabuti na lang at niyakap ako ng aking ina, si Inang Reyna Minea, at nabalot ako ng pagmamahal. Alam kong wala si Danaya dito ngayon, pero hayaan mo kami ni Perenang yumakap sa'yo nang mabalot ka ng pagmamahal at mawala ang nararamdaman ng pangangamba at lungkot. Stirmian, maraming salamat po ha. Avisala, Eshma. Ano kasi, naninibago lang talaga ako. Sana magtagumpay tayong lahat. Kasana sa dulo ng lahat ng to. Kasama ko na ang nanay Danaya ko. Gusto ko rin sana makita ulit ang nanay mo at ang Lolo Javier ko. Maniwala ka sa iyong kapangyarihang taglay. Ang mabuting kalooban. Dahil yon, Tera, yun ang pinakamalakas mong sandata. Tayo na. Malawak pala dito. Nasaan kaya siya? Sandali, Sangretera. Huwag kang magmadali. Steady. Hindi na tayo welcome dito! Anong welcome? Aslan! Tera. Ano nangyayari? Ayaw matanggal! Ikaw alam gagawin ko. Tera!
Ipakilala kayong mga mapangahas na pumasok sa aking lungga. Siya po si Esnad, ang punong bantay sa lagusan ng Devas. Hindi niyo po ba siya nakikilala? Pakawalan niyo po siya. At ako naman po si Terra. Sangre, Terra. Kailangan niyo pong sumama sa akin. Kailangan niyo pong makabalik sa tahanan ninyong brilyante. Ang brilyante ng lupa. Dahil patay na po si Saria. Sumama na po kayo sa akin, Kambaldiwang Harahen. Bago pa po mahuli ang lahat para sa Encantadia. Ang lakas ng iyong loob na ako'y utusan. Ni wala kang karapatang banggitin ang aking pangalan. Patawad po. Akala mo ba hindi ipinaparamdam sa akin ng lupang iyong tinatapakan? Na ikaw ay hindi purong diwata? Isa kang tao, kaya hindi kita nais pagsilbihan. Terra! Sa iyong mga paa! Ano nangyari? Anong ginagawa mo sa akin? Ah! Anong ginagawa mo sa akin? Evictus! Evictus, tulungan mo ako, Evictus! Ayaw gumana. Ganda? Celebes? Celebes! Lumabas ka ngayon din! Mala sangre! Ano yun? Mala sangre! Mantok! Hindi ako makalis. Kailangan ko ipunin ang lahat ng lakas ko. Ipunin ko tapos siya ako papakawalan. Sorry! Esnad, sorry! Pero nagawa ko! Nagawa ko! Natanggal ko! May ipinamamalas kang galing. Ngunit hindi uubra ang galing ng isang tao sa aking tunay na lakas at husay.
Huwag kang makikisangkot dito kung hindi mo ibig maging isang batong iftre. Gusto na! Gusto na! Celebes! Kami yung harapin! Maligayang pagdating sa aking munting paraiso. Sala, Celebes. Ako si Adamos, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig. At ngayong namayapa na si Agua, ang pakiusap ko sana'y bumalik ka na sa brilyante ng tubig upang manumbalik na ang balanse ng buong Encantadia. At ako'y handa na sa mga pagsubok upang ikay mapapayag, Celebes. Paumanhin, Adamos. Ngunit ako'y masaya na sa aking kinalalagyan. Sapagkat dito ko naranasan ang kapayapaan at katahimikang hindi ko naramdaman sa Encantadia. Kaya't huwag ka nang maghintay ng pagsubok. Dahil hindi na ako babalik sa brilyante at hindi ako sasama sa inyo! Ngunit buhay at kapalaran ng buong Encantadia ang nakasalalay rito, Celebes. Kawawa ang mga Encantado. Lalo na ang mga Adamyan na walang kalaban-laban. Hayaan mo na lamang ba maubos ang Adamyan? Ang lahi na pinakamalapit sa'yo. Ilang siglo na ako nakakulong dito, Adamos. Kaya't labas na ako sa kung anumang suliranin ng Adamya at ng buong Encantadia. Kung gayon, ikaw ay makasarili. At ikay isang hambog na nilalang! Ang lakas ng loob mong sabihin ako'y makasarili. Ang nais ko lang naman ay kapayapaan, ngunit ako'y iyong ginambala! Ikaw ang makasarili! Tera! Natutumbasan mo ang aking husay. Kailangan umanda ka. Tama na! Hindi ba dapat sinusunod mo ako? Pasneya! Hindi ko nagugustuhan ng kahambugan ng iyong pananalita. At ang tanging susundin ko lalo ay ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Pero ako nga yun! Ako ang nakatakda na tagapangalaga ng brilyante ng lupa! Ito yung sagisag ko! Ang sagisag ng lupa na yan
ay walang katuturan kung hindi mo mapapatunayan sa akin na karapat-dapat akong magpasakop sa'yo. Ngunit bakit nga ba ako magpapasakop sa'yo? Gayong dugo ng mahinang tao ang nananalaytay sa iyong mga ugat. Kanina ka pa! Huwag na huwag mong mamaliitin ang pagiging isang tao ko! At bakit hindi ko mamaliitin? Gayong ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang lumalagapak sa lupa. Anong ibig sabihin ito? Bakit parang nangungusap kayo sa akin? Husto na ito. Hindi ko na nais makipaglaban. Makakaalis na kayo. Bakit ka nagalit kay si Lebes? Nagkalit tuloy ang kambaldiwa sa iyo. Sinabihan mo pa siya na siya'y makasarili. Wasto lamang na ipamukha sa kanya na wala siyang pakialam sa atin pati sa ating lahi. Sapagkat yun ang totoo. Oh, dinadaan mo na naman sa init ng iyong ulo. Hindi ganyan ang wastong pakikipag-usap, Adamos. Lalo tayo may kailangan sa kanya. Paano siya sasama sa iyo? Kung ikaw ay ganyan. Sa paanong paraan ko pa siya kakausapin? Mukhang mabait naman at mapakikiusapan si Lebes. Kailangan makuha mo lang yung amor niya at tiwala. Magpakabuti ka, Damos. Kaibiganin mo siya. Pangitiin. Iparamdam mo sa kanya na ikaw ay karapat-dapat. Saan ka pupunta, Mana Sangre? Huwag mong sabihin pupuntahan mo si Lebes. Mana Sangre! Kung ang tubig ay umaagos, ang hangin ay malaya, ang apoy ay umaalab, ano naman ang sa lupa. Buhay. Ang katumbas ng lupa ay buhay. Ano ang iyong binubulok? Tapos na ang mga sandali na natutumbasan mo ang aking husay. Saksi ang lupa sa pag-urong ng iyong mga paa. Kaya sumuko ka na. Hindi ako susuko. Kahit kailan ay hindi ako susuko. Hindi ako gagaya sa'yo. Na isinuko ng ganun-ganun lang ang tungkulin sa mga nabubuhay na nilalang ng Encantadia. Anong kahunghangan ang lumalabas sa iyong mga bibig? Si Lebes? Nasaan ka? Si Lebes, magpakita kang muli. Tila napapayapa ang aking puso at isip.
Mala sangre! Agape ave, mahal na sangre. Akala ko ba, hahanapin mo natin si Celebes. Ngunit bakit tila pinili mo na lamang magpahinga rito? Dahil tunay ngang payapa rito. Tila sinasabay ng daloy ng tubig ang aking iniisip. Ngayon, batid ko na. Kung bakit nais manatili rito si Celebes. Kung ako rin ay makukulong ng mahabang panahon, ay pipiliin ko rin ang katahimikan. Isa sa lugar kung saan lagi ako nakikipagtagisan ng lakas. Kung sana iyan ang iyong unang ginawa kanina. Kung sana iyo munang inalam kung ano ang aking pinanggagalingan at hindi mo ako kagad hinusgahan. Naiwasan sana natin ang hindi pagkakaunawaan. Coltre, tama ang lahat ng iyong tinuran. Hindi ko man lamang tinignan o inintindi ang iyong panig. Inuna ko lamang ang aking nais. Kaya't hindi ko nakita kung gaano ka kapayapa sa lugar na ito, Celebes. Ngayon ay nauunawaan ko na. Patawarin mo rin ako kung tinawag kitang makasarili. Marahil ako ang siyang tunay na makasarili at duwag. Sapagkat ang totoo takot pa rin ako hanggang ngayon sa mga nangyayari sa Encantadia. Kaya't patawarin mo ako kung hihilingin ko uli ang iyong pagsama. Sapagkat kailangan ka namin sa Celebes. Dahil ang Encantadia ay nasasakop na ng masasamang loob. Ngunit pinapangako ko sa'yo na kapag tayo ay nagtagumpay, ay muli mong mararamdaman ang katahimikan at kapayapaan maging doon. Ako'y naaaliw na sa'yo, Adamus. Kanina'y kay init ng iyong ulo. Ngunit ngayon ay singpayapa na ng tubig ng lawang ito ang iyong isip at pananalita. Tunay ngang ikaw ay natuto ng umintindi. Paano mo naatid na nabubuhay ka lang dito sa lungga mo? Habang lahat ng mga nilalang sa Encantadia, ang mga halaman, ang mga hayop, lahat sila namamatay. Sa katunayan, naririnig ko ang kanilang panaghoy. Humihingi ng tulong ng mga pusne. Nakuha ang mga halaman. At tutulungan natin sila. Pero para magawa natin yun, ang baldiwang ka rin, kailangan mong sumama sa akin. Sumama ka sa akin para makauwi ka na sa tahanan mong brilyante. Hindi ka lang pala malakas tulad ko. Pinatunayan mo sa akin na ikaw ay may pagmamalasakit sa kapaligiran, sa mga nilalang at sa ibang buhay tulad ko. Pagmamalasakit na magandang katangian at tunay na lakas ng tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Nararamdaman ko rin ang dugugdong ng iyong puso ay nasa tama. Batid mo na ang hindi pagsuko ay pagkawagirin. At dahil dito, handa na ako magpasakop sa'yo. Ako ay babalik na sa aking tahanang brilyante. Salamat. Kagisala, Eshma po. Tera. Poltre.
Ginamit ko ang iyong pagiging tao upang ikaw ay aking subukin. Pinatunayan mo na ang pagiging mahina, malakas, sa isip, sa puso o sa katawan man, ay wala sa lahi ng pinanggalingan. O hindi sa balat nilalang. Sana, Ashma. Ako'y napahanga mo, Sangre Adamos. Naway maibsan ang iyong takot, sapagkat ako'y pumapayag ng sumama sa inyo. Avisala, Eshma. Celebes. Abisala, Esma. Mabuti, nagbago ang iyong isip. Bukod sa ikay natuto ng makiusap ng maayos, napagtanto kong hindi habang buhay ako'y dapat na naririto. Dapat kong ipagpatuloy ang aking tagna bilang tagapangalaga at tagapagtanggol ng kapangyarihan ng tubig. Hindi ko na rin nais sarilinin ang katahimikan at kapayapaan na aking nararamdaman. Nais ko itong ibahagi at ibalik sa buong Encantadia. Aranea! Aranea! Magpakita ka! Minais kami iparating sa'yo. Kayo ay umalis na! Bago pa kayo lamunin ng aking malakas na hangin! Garvek. Avisala, Eshma. Sangre Amihan. Ano nga naman? May naalala ko nung ako'y nasa Maniabe pa. Ito ang ginagawa ng aking ada kapag maligalig ang hangin na may kasamang niyebe. Magaling. Kumalma nga ang hangin. Ngunit hindi yan sapat upang ako'y sumunod at sumama sa inyo.
ako aalis sa lunggang ito. At lalo nang hindi na ako magbabalik pa sa Encantadia. Limara! Ashnea! Kilala ka namin! Magpakita ka at huwag maging tuwag! Sinong tinatawag mong duwag, Diwata? Hindi ako pangkaraniwang diwata. Ako si Sangre Flamara. Ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Ako ang iyong magiging bagong Panginoon! Sa tagal kong nakakulong sa lunggang ito, ngayon lamang ako napatawa ng ganito. Panginoon, marami ka pang apoy na ibubuga bago mo ko mapasunod, Flamara. Limara! Iyan ba ang katangian ng aking magiging bagong Panginoon? Isang mahina at walang saysay na nilalang? Bakit hindi ako ang iyong kalabanin? Ako ang sangreng kasalukuyang tagapangalaga ng brilyante ng apoy at may karapatan akong harapin ka. Hindi namin nais makipagtunggali sa iyo, Irenea. Ako si Dea. Ako ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng hangin. At ako si Amihan, ang dating tagapangalaga ng brilyante ng hangin. At kasama ang mahal na Emre, nagsusumamo kami sa iyo na sana sumanib kang muli sa brilyante ng hangin. Hindi ko kayo matutulungan. Nagtataka kung nagsusumamo muli si Emre. Samantalang kay tagal niyang panahon kinulong kami rito. At paano kung mapaslang kami sa labanang ito? Marahil ay nakararamdam ka ng takot, Irenea. Ngunit huwag kang mangamba. Sapagkat ako may natatakot rin. Shut up! At sinong nagwikang ako ay natatakot? Kung may dapat mangamba, ikaw yon! Marahil ako'y nakararamdam ng takot. Ngunit hindi ko hahayaang maging hadlang ito sa aking tukunin. Kaya! Basang-basa ko ang takot sa iyong mukha at puso, Dea. Irenea! Irenea! Ada!
Ada! Ada, anong nangyayari sa'yo? Nia! Ada! Ada! Mara! Ngayong hindi na makalalaban ang iyong ina? Ikaw naman, Diwata, ang makipagtunggali sa akin. Sadyang wala kang natatanging bilis at lakas upang ako ay higitan. O pantayan man lamang. Warga! Anong yung ginawa sa akin, anak? Paano ako susunod sa isang tulad mong mahinang diwata? Hindi ka karapat-dapat na maging tagapangalaga ng brilyante ng apoy! Ipinanganak akong karapat-dapat. Ipinanganak akong may apoy sa aking dugo! Anong yung ginagawa sa aking anak? Nakuha ko lang ang lahat ng kanyang pinagyayabang! Bakit hindi ko matawag ang apo? Paano ko magiging tagapangalaga? Kung mismo ang apoy na ang lumilisan sa katawan mo. At ano ang iyong gagawin? Kung wala na ang tanda sa likod mo. Tara. Ay, Avisala Esma pala. Ikaw ba'y may iniindan sakit, Tera? Wala. Alam mo, Esnad, kanina nung tinitipon ko yung lakas ko para sa kapangyarihan ko. Akala ko bibigay yung katawan ko. Pero naalala ko yung bugtong mo. Lumakas ako. Alam mo, dahil sa mga sandaling tayo ay pinakamahina at tila wala ng pag-asa, doon natin pinakanais na maging malakas at makabangon. Kaya't binabati kita, Tera. Ako ay iyong napahanga. Binabati kita, Sangre Adamos. Nagtagumpay ka sa iyong tungkulin. Avisala Esma, Wantok. Sana ay ganito rin ang kapalaran ni Tera at Flamara. Maging si Dea. Sana ay tagumpay din sila. Bakit tila may kakaiba sa pagbanggit mo sa pangalan ni Dea? Ha? Ha? Ikaw talaga ang adon ni namantok at tukman. Pagkatulad mo'y lagi rin nila akong tinutok sa kay Dea. Warga! Wala kang karapatan lapastanganin si Flamara! Sa sandaling makawala ako rito, tatanggalan kita ng kaliskis! Flamara!
Nagtungo lamang kami rito upang hingin ang iyong tulong. Ngunit bakit mo kinuha ang lahat sa amin? Pagkat ako'y inyong ginagambala! Maraming siklo lang nakalipas mula nang kalimutan ko ang aking pinagmulan. Matagal ko nang ibinaon ang alaala ng aking pagkatalo kay Emre. Huwag mo kaming idamay ng aking ada sa iyong ginanakit sa batalang Emre! Abot langit pa rin ang iyong kahambugan kahit nawala na sa iyo ang lahat! Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sapagkat pagkarating mo pa lamang, naramdaman ko na nahambog ka at mapaghusga. Iniisip mo, nakatataas ka dahil sa iyong kapangyarihan, sa iyong marka, sa iyong dugo. Subalit, wala ka pa namang napapatunayan. Dea. Ada. 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 Ada, paano napunta ka rito? Ada, ang tagal ko ng panahon gusto kang makapiling. Mahabang kwento, Dea. Ginawa kong lahat para makabalik dito sa Encantadia. Natulungan ako ng kapangyarihan ng Setro, kaya ako naparito. Halika na, Dea. Umuwi na tayo. Tumigil ka na. Ngunit, Ada, kailangan nila ako rito. Papahama ka lamang rito. Hindi mo kailangan magrusa rito. Hindi rito ang dapat mong kalagyan. Hindi ka kabilang sa kanila. Dea. Hindi natin tunay na batid kung meron ngang ibang kasama ang miniabi na ito. Ilayo sa kuta ang dayuhan at siguraduhin hindi na siya makakabalik pa rito. Kami ba'y balak mo na namang pagnakawan at pagtaksilan? Palibhasa'y wala na ang iyong reign. Kung kaya't malaya ka na makakabalik sa iyong mga kauri. Isa kang taksil! Tayo na, Dea. Tayo, umuwi na. Dea. Huwag mong kalimutan ang iyong tungkulin. Ikaw ang napili ng sagisag ng hangin. Dahil ikaw lang ang karapat-dapat. Wala kang tuntunin sa kanila. Ikaw ay tumanggi nang mamuhay tayo ng masaya at mapayapa bilang mga miniabe. Hindi mo ba yun gusto? Natatangi ka, Dea. Tulad nila, ikaw ang pinili ng sagisag. Kaya't walang duda na ito ang iyong tadhana. Ngunit sagisag lang ang pumili sa atin. Maging ang hangin ay tila kampi kay Dea. Oo, pareho tayo. Hindi ko rin alam noon na may kapangyarihan ako. Nakita ko yung sarili ko sa iyo kanina. Hindi man ako kabilang sa kanila. Ngunit ako ay kanilang tinanggap. Patawad, Ada. Ngunit hindi ko nais na talikuran ng aking tungkulin. Sapagkat ramdam ko na ito ang aking dapat hakin. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganitong init sa nalalamig kong puso, Ada. Nyeha, Dea. Huwag mo kong suwayin. Rush lamang na. Ngunit buo na ang aking pasya. Kunggat, ito na ang huling beses mo akong makikita. Simula ngayon, wala ka ng ada. Tamang yung sinabi na, Fadia. Ako isang hambog.
mapagmataas. At mapanakit, lalo na sa mga hindi ko kadugo kalahin. Ako'y pinanganak na may ginto't pilak sa aking higa. At hindi sumagi sa aking isip na balang araw ay maaaring mawala ang lahat sa akin. At ngayon ang araw na yun. At ngayong katawan at kaluluwa na lamang ay naiintindihan ko na ang iyong sinasabi. Patawad, Labanea. Patawad kung ako'y naging mapagmataas. Ngunit kahit wala nang lahat sa akin, pipiliin ko pa rin lumaban. Tutuparin ko ang aking mga tungkulin. Hindi para sa aking sarili. Alang-alang sa mga nangangailangan. Para sa Encantadio. Ada, wag! Ada, naway maintindihan mo ang aking pasya. Irenea, Sinusubok ko lamang ang iyong tapang at katapatan sa tungkulin na iniatas sa'yo. At ikaw ay nakapasa, Dea. Ako ay iyong napahanga. At dahil sa'yo, napagtanto ko na nararapat na gawin ang mga tungkulin na ibinigay sa atin. Kahit tayo pa man ay mabalot ng dilim, takot. Ang pag-amin mo ng iyong kahinaan ay isang uri ng katapangan. At dahil pinakita mo ang iyong katapangan, handa na akong magbalik muli sa aking tahanan, ang brilyante ng hangin. Binabati kita, Dea. Napakahusay ng lakas at tapang na pinakita mo. Avisala Eshmat, pinili mo pa rin ang tungkulin mo sa brilyante. Aminin kong hindi naging madali. Kinailangan kong suwayin ang inaakala kong aking Ada. At inaamin kong bumalik din sa aking alaala ang pagtataboy sa akin ng ibang sangre noon. Kalimutan mo na ang lahat ng iyon. Tapos na ngayong pag-aalinlangan. Dahil hindi lang ang tiwala at loob ni Irenea ang nakuha mo. Nakuha mo rin ang aking paghanga. Aking tiwala at ang aking basbas. Bilang dating tagapangalaga ng brilyante ng hangin, ikinaranakal kong makilala ka. Ada! Hindi nawala ang iyong sagisag. Marahil ay bahagi ito ng salamangkan ni Labanea. Ikaw ay natuto na hindi lahat ng bagay ay madadaan sa kahambugan at pagmamataas. At ako rin ay naging mapagmataas. Sa tagal ng panahon, nanatili sa akin ang hinanakit para kay Batalang Emre at sa buong Encantadia. At aking nakalimutan na mayroon pa ring mga nangangailangan sa akin.
At ikaw, Flamara, sa kabila ng iyong pagmamataas at paghihirap, inalala mo pa rin ang Encantadia. Ako ay pinahanga mo. O kaya't ako'y sasama na sa'yo, Flamara. Hindi kita, anak. Avisala Eshma. Lavania. Binabati kita, anak. Harahe. Celebes. Erenea. At Lavanea. Mga unang kambal diwa ng aking brilyante. Kayo ngayon ay malaya na, kaya't hinihikayat ko kayong apat na magsibalik na sa inyong unang tahanan. Sa kataas-taasang atas ng Bathalang Emre, ipapasa na namin sa inyo ang mga brilyante. Dumating na ang takdang panahon upang ipagkaloob kay Sangre Flamara ang brilyante ng apoy. Paghusayan mo ang pangangalaga sa brilyante ng ating lahi, aking anak. Hindi kita bibiguin, Ada. Pinatunayan mo na hindi hadlang ang kakaibang lahat at paniniwala upang mapili ka ng brilyante ng hapi. Kaya ito, pinagkakaloob ko sa iyo ang brilyante ng hapi. Sangre Dea. Tinatanggap ko ito at pinapangakong pakaiingat. Sangre Adamus, pinagkakaloob ko sa iyo ang brilyante ng tubig. Pangalagaan mo ito. Kaya ng ginawa ng iyong inang si Alan.
Sumusumpa ako na aking aalagaan at iingatan ng buong lakas at ng aking buhay. Sangre Terra, aming ipinagkakaloob sa'yo ang brilyante ng lupa. Pakaingatan mo ito gaya ng ginawa ng iyong inang si Danaya. Pangako, gagamitin ko ang brilyanteng ito para magampanan ang tungkulin ko sa Encantadia. Ang mga brilyante ang tutulong sa inyong ibalik ang kapayapaan sa Encantadia. Binabati ko kayo ng mga bagong tagapangalaga, ang mga bagong sangre. Nasaan ang mga brilyante? Nasaan din ang mga sangre? Sila bigla na lamang naglaho tila mga bulag. Sandali lang po, Bathalang Emre. Baka po alam ninyo kung nasaan po ang nanay Danaya ko. Kung nasa Devas po si Perena, sana'y naitanong niya kay Bathalang Emre kung nasaan tayo. Nasa na ang iyong matamis at nakakalasing na panga si Vita? Siya si Ayeshka, bagong dama sa Lereo. Bukas natin gagawin ang pagluklok sa akin din ng bagong harap ng Encantadia. Napag-alaman namin na ang mga taga-Adyantaw ay mahuhusay na mandirigma. Na ang mga mandirigma roon mayroong nalalaman tungkol sa pinagtataguan ng isang makapangyarihang sandata. Ang sandatang matagal nang ikinukubli sa Lereo.